Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang araw kung ano mang kalagayan ng iyong buhay. Magandang araw, umaga, gabi sa atin. Part ng ating lesson sa araw na ito ay ang bahagi pa rin ng ating personality development. Ang mga bagay patungkol sa mga dapat o hindi dapat gawin o sabihin sa ating mga asawa. Ang mga asawa, guys, napaka-importante nito sa ating buhay. Bahagi ito ng ating pagkatao. At bilang bahagi ng ating pagkatao, marapat lang na bigyan natin ng respeto ang ating asawa. Sa totoo lang, pwede kang maging mabait sa ibang tao, pero makikita ang tunay mong ugali kung paano mo tinatrato ang iyong asawa. Kung minsan mas mabait tayo sa ibang tao, tapos yung ating asawa, naiirita tayo, sinisigawan natin, yan po ay refleksyon ng iyong tunay na pagkatao. Kaya sa umagang ito, sa araw na ito, ay pag-aralan natin yung 7 bagay na hindi mo dapat sabihin sa asawa mo, kahit ito ay biro lamang. Kahit po ito ay biro lamang, nakakasakit po ito ng damdamin. So, handa na ba kayo kung ano yung mga bagay na ito? Pero bago yan, I would like to emphasize first that I would like to give credit sa ating mga asawa. Gusto po kasi natin na ang ating samahan, grupo, community ay maging family-oriented. Ako po talaga is pro-family tayo. Igalang mo ang iyong asawa, wag mo siyang bibiruin, wag mo siyang ipapahiya. Okay? Palagay ko naman hindi naman yata masama yung ganong klaseng goal. Dahil gusto nating i-present ang ating sariling maayos, marapat lamang na irespeto din po natin ang ating asawa. Alright? So, let's start with our first. Una, huwag mong sabihan ng mataba ang asawa mo o laitin ang kanyang itsura. Matatawa siya siguro pero deep inside sobra siyang nasasaktan at lalong magkakaroon ng insecurities. Ulitin ko, huwag mong sabihan ng mataba ang asawa mo o laitin ang kanyang itsura. How many of you here something like guilty of doing this? Especially sa mga babae, medyo mataas po ang insecurity levels ng mga yan. Sa totoo lang, tayong mga lalaki ay bully pagdating sa mga bagay na ganyan. Part ng ating personal growth, maturity, is to appreciate our wives, our wife. Mga asawa po natin, kayong mga lalaki, please appreciate your wife. Dahil, sa totoo lang, ang wife mo ang makakasama mo sa hirap at ginhawa, sa sakit, hanggang sa lamay mo. 'Di ba? Wife mo pa rin ang mag-aalaga sa iyo, magbabantay sa bangkay mo. So, as part ng ating respeto sa ating mga asawa, kahit biro lang, huwag mong sabihan ng mataba ang asawa mo. Sa mga lalaki naman, sa asawang babae, medyo hindi masyadong, wala masyadong effect yun sa lalaki. Pero pagdating sa mga babae, masasaktan sila. Okay po? I hope you realize. Parang biro lang sa atin pero nasasaktan po sila. Hindi lang sila makasalita ng masama dahil love ka nila bilang asawa nila. At ayaw din nila ng gulo dahil maliit na bagay lang naman. Pero deep inside po, karamihan po ng babae insecure.
Kaya 'di ba minsan nagtatanong pa sila kung bagay ba itong damit sa akin? Anong masasabi mo dito? Yung words mo, malaking impact po 'yun sa kanila. Nakakadagdag ng kanilang empowerment, nakakadagdag ng kanilang encouragement kapag positive po ang sinasabi natin. Kaya wag natin silang bibiruin na ang taba-taba mo. Nagsisimula sila mag self-pity, minsan alam mo 'yon kasi because of hormones ng babae, nagmo-mood swing 'yan, hindi natin minsan masabi kung kailan sila okay, kailan hindi okay, tas bigla na lang iiyak, bigla na lang malulungkot. Nagmo-mood swing 'yan eh. So, part of our personality maturity is let's learn to appreciate our wife. Guilty tayo dyan. Ako, guilty din ako. Noon, malimit. Pero dahil sa mga katulad na ganitong training, seminar, lesson, napapaalalahanan tayo na let's be careful. Watch our words. Let's be careful with our words. Okay po? Makakaasa po ba ako dyan sa inyo? Starting today, let's learn to appreciate our wife. Ulitin ko, matatawa siya siguro, pero deep inside, sobra siyang nasasaktan at lalong magkakaroon ng insecurity. Alright? So, I hope it helps. Number 2, huwag mong ikukumpara ang luto niya sa iba. Huwag mong ikukumpara ang luto niya sa luto ng nanay mo o tatay mo. Okay? Hindi siya nandyan para makipagkompetensya, nandyan siya para bumuo ng buhay kasama ka. Appreciate his or her effort. Mapalalaki o mapababae, okay po, let's appreciate yung effort ng ating asawa kapag siya po ay nagluto para sa'yo. Meron nga akong narinig na kwento na pagod, yung lalaki nagtatrabaho, pagod na pagod, gutom na gutom, umuwi siya sa bahay niya. Yung kanyang asawa ay, ayun din, nagbabantay ng mga anak, naglalaba, naglilinis, pagod na pagod din. Sabi ng asawa niya, may hinanda akong pagkain sa'yo, nilutuan kita. Kumain ka na lang at ako'y pagod din dito sa bahay. So, kumain yung asawang lalaki, kaya lang yung tinola niya parang maalat, tapos medyo tutong yung kanin, medyo sunog. Tapos kasama nung tatay niya kasama nung husband yung kanyang tropa din na kumain. Tapos kumakain sila. Habang kumakain yung magtropa, ang sabi nung lalaki, wow, sarap talaga ng tinola. Oo. Paborito ko ang tutong, sabi nung lalaki. So kinabukasan, habang nasa trabaho, hindi makatiis yung katrabaho na sumabay nung kain nung gabi. Sabi niya, totoo ba na paborito mo talaga yung tutong? At saka, huwag ka magagalit medyo naalatan ako doon sa tinola nung asawa mo. Totoo bang paborito mo yung medyo maalat? Sabi niya, ang totoo niyan, hindi ko gusto yung tutong. At totoo yung matalat yung tinola. Pero, kaya ko lang sinabi yon para ma-encourage pa yung misis ko na lutuan pa niya ako. See? So, alam ko rin naman, sabi niya, napagod din siya. Baka kaya natutong yun dahil naglalaba kasi siya, tsaka nagbabantay ng aming mga anak. So, ano ang lesson? Ang lesson ay, let's appreciate his or her effort. Kasi po, ang pagluluto sa kapwa mo ay pinag-e-effortan din. Kung sakali mang hindi masarap, better don't try to say something bad kasi pagod din siya. Buti nga nilutuan ka pa. Parehas lang naman kayong pagod. Okay? So again, huwag mong ikukumpara ang luto niya sa luto ng nanay, tatay mo or luto ng ibang tao. Okay? Sabihin mo na lang kung wala ka talaga, kung hindi ka talaga sanay,
Kung hindi ka sanay mag-appreciate at hindi mo mapigilan na manlait, better shut up your mouth na lang. Alright? Next is, huwag mong sabihan na kagaya ka lang ng nanay o tatay mo. Hindi siya nandyan para makipagkompetensya. Nandyan siya para bumuo ng buhay kasama ka. Huwag mong sabihan na kagaya ka lang. Ano ba naman yan? Kagaya ka lang ng nanay at tatay mo. Mahirap po sa atin yung kinukumpara. Ayaw po natin kinukumpara tayo. So, let's learn to appreciate uniqueness and individuality. Kasi po, we are created unique by God. So, wag mo siyang sabihan na kagaya ka lang ng nanay at tatay mo. No? Kunyari, lasinggero yung nanay niya, ay tatay niya, parehas lang kayo ng tatay mo. O, di ba po? So, number 4, wag mong sabihin na wala ka namang ginawa, andito ka lang sa bahay. Di ba? Especially yung mga housewife, husband, actually napakarami niyang ginawa sa bahay na hindi mo nakikita. Especially doon sa mga si lalaki or si babae lang ang nagtatrabaho. Marami po siyang ginagawa. Liban na lang kung naglagay ka ng CCTV sa bahay nyo tapos chinek mo kung ano yung kanyang ginagawa. Kaya wag mong sabihin na wala ka namang ginagawa dito sa bahay. Okay? Wag mong sabihin dahil sa totoo lang, napakarami niyang ginawa sa bahay na hindi mo nakikita. Okay? Number 5, wag mo siyang sabihan ng OA o ang drama mo. Nakakapanliit yun ng pagkatao. Subukan mong unawain ang tunay niyang nararamdaman. The reason why lumalabas ang isang tao o isang mag-asawa o husband or wife sa pamilya at nagkikichismis sa mga barkada niya, kasi ang totoo po niyan, naghahanap po siya ng simpatya. Simpatya na kung saan na-appreciate siya. At sometimes, OA talaga. At ang drama. Asawa mo yan, isa sa tungkulin mo ay maging tagapakinig. So, pakinggan mo lang. Pakinggan mo. Sometimes irrelevant, sometimes hindi mo rin magets, mapababae man o mapalalaki. Sometimes hindi mo talaga magets kung bakit niya sinasabi yan. Sometimes ang corny, ang OA, just listen. Wag mo na lang siyang sabihang ang OA mo o ang drama mo naman. Okay po? Remember, we're trying to build a strong bond couple. Unti-unting masisira yan kapag nagbubulihan tayo. Unti-unting nasisira yan kapag yung over-familiarization ba, porke asawa mo na, parang hindi ka na nagpepreno ng mga salita. Sa totoo lang, siya ang pinaka-importanting tao sa buhay mo. Higit pa yan sa magulang mo. Bakit? Siya ang nagbibigay kaligayahan sa'yo, siya ang nagsisilbi sa'yo, siya ang tumutulong sa'yo, bumuo kayo ng pamilya kasama ang isa't isa, nagbubunga ang pamilya, at hanggang sa magkasakit siya din niyang pabalik-balik sa ospital para ayusin ang kalagayan mo, at hanggang sa mamatay ka, pupunta sa City Hall para asikasuin mga papeles, bantayan ang burol, lamay. So, let's be careful of using our words. The same also with babae. Kahit sabihin mong strong ang personality ng mga lalaki, mag-ingat din kayo sa mga words na sasabihin. Ano ba yan? Ang drama mo naman. Diba? Ang problema natin mga Pinoy, hindi talaga tayo magaling mag-appreciate. Hindi rin tayo magaling makisimpatya. Alam mo kung saan tayo magaling? Mambuli.
That's bad. So, kaya nga nating i-behave ang ating sarili kapag ang mga kasama natin, boss natin, mga VIP na tao, mga senior management na tao, mga sir, di ba? Napipigilan nga natin ang dila natin kahit totoo namang ang corny na ng mga boss, ang OA ng boss, ang drama na ng mga yon. Pero di ba, hindi na pinipigilan din naman natin lumabas sa bibig natin yung mga comment na hindi kaaya-aya. So, wag mong sabihan na OA o ang drama dahil nakakapanliit yun ng pagkatao. Subukan mong unawain ang tunay niyang nararamdaman. Ang tawag po dyan, sympathy. Nakikisimpatya ka sa nararamdaman niya. Remember that you were raised differently, your culture were different, everything is different because you are created unique. So, hindi kayo parehas ng pangunawa ng mga bagay-bagay. Maaring simple lang sa'yo, pero big deal na sa kanya. Kaya wag mo nang sasabihang OA siya or ang drama mo naman. Okay? Kung na-realize mo yon, say sorry to your wife or to your husband. Alam nyo kung bakit? Pag namatay yan, marami kang realization sa buhay. Kaya nga, di ba, minsan may kataga, love is sweeter the second time around. Alam nyo kung bakit? Because, marami kang pagkukulang at pagsisisi doon sa nauna. Kaya parang gusto mong bumawi doon sa pangalawa na parang gusto mo siya maging special at yung mga pangit na nagawa mo noon ay parang gusto mong baguhin. Kasi, kahit pabiro lang yung pagkakasabi mo, nakita mong nasasaktan siya. Alright? So again, wag mo siyang sabihan ng OA or ang drama mo. Nakakapanliit yon ng pagkatao. Subukan mong unawain ang tunay niyang nararamdaman. Alright, so number 6. Wag mong sabihin na ikaw dapat ang mag-adjust palagi para sa kanila, lalo na sa pamilya mo. Iniwan niya ang comfort zone niya para sa iyo. Huwag mong iparamdam sa kanya na isa siyang outsider, lalo na sa sarili ninyong bahay. You know, I really like this phrase. Once na nag-asawa ka, ang reyna ng pamamahay mo ay hindi na ang nanay mo. Ang reyna ng pamamahay mo ay ang asawa mo. Okay? So, ang reyna doon o ang masusunod doon ay ang asawa mo mismo. Nandyan ang ating mga in-laws, pero ang meron na lang dapat nating ibigay sa kanila ay respeto, paggalang sa ating mga nanay at tatay. But definitely and practically and biblically, ikaw ang leader ng sarili mong tahanan. Kung lalaki ka, ikaw ang hari, hindi ang tatay mo o ang tatay niya. Kung ikaw ay babae, ikaw naman ang reyna, hindi ang tatay mo o ang nanay niya. O ang nanay mo o ang nanay niya, I should say. Why? Bumuo kayo ng pamilya, di ba? Kaya lang, magkakaroon kayo ng malaking problema kung nakipisan kayo sa nanay at tatay nyo. Kung nakipisan kayo, ang bida talaga dyan at ang reyna at hari dyan ay ang inyong mga magulang. Kaya nga, di ba, sabi ng Bible, a man shall leave his father and mother and be one or cling to his wife and they will become one. So kahit maliit lang yung bahay mo, okay lang. Ganun naman talaga pag nag-uumpisa bilang mag-asawa. Okay lang, maliit, nagre-renta kayo, isang kwarto lang. Pero dati ka doon sa malaking bahay. Di ba po? So, wag mong sabihan na ikaw dapat ang mag-adjust para palagi sa kanila. Priority mo ngayon, ang asawa mo. Please do. Biblical po yun. Wife, submit to your husband. Husband, love your wife. Ano gagawin sa parents? Children, obey your parents. Respect them. Love them. Pero once na may pamilya ka na, ang priority mo, pamilya mo.
asawa mo, anak mo. So, parehas niyong iniwan ang inyong comfort zone para magsama kayong mag-asawa. So, wag mo iparamdam sa asawa mo na isa siyang outsider. May mga tanong, di ba? Ano daw pipiliin mo pag may nalulunod? Nanay mo o asawa mo? Tatay mo o asawa mo? Brad, simple lang po sagot dyan. Kung nanumpa ka sa Diyos nung pinakasalan mo ang asawa mo, ang sabi mo doon, sa hirap at ginhawa, siya ang iyong kabiyak. So, kapag nawala ang iyong kabiyak, kulang ka na. Ang nanay tatay mo, maintindihan nila yon. Alright? So, if you want to hear biblical sound teaching, ang priority mo, asawa mo. Sabi kasi nila, ang asawa napapalitan, ang magulang hindi. Totoo yun. Isa lang naman talaga maging magulang natin, pero wala kang sumpaan na ginawa sa magulang mo. Ang sumpa na binigay mo, ang pangako, ang sumpaan na iyong ibinigay, ay doon sa iyong asawa, na magsasama kayo sa hirap at ginhawa, at siya ay magiging asawa mo, magiging kabiyak mo sa lahat ng bagay. So, wag mo iparamdam na iba or outsider or mag-adjust ka na lang. Priority ko sila mama, sila papa. Alright? So again, wag mong sabihin na ikaw dapat ang mag-adjust palagi para sa kanila, lalo na sa usaping mga pamilya. And last but not the least, number 7, huwag kang magsasalita ng kahit na ano laban sa kanyang pamilya. Mahalin mo din sila, o kahit respeto man lang. Siya ang pinaka nasasaktan kapag iniinsulto mo ang kanyang pamilya. Okay? I want you to understand that. Madalas sa away mag-asawa, kung hindi usaping pera, ay usaping relationship with the in-laws. Mahalin mo ang mahalin mo ang magulang ng asawa mo. Dahil hindi lalabas yung asawa mo na pinakikinabangan mo ngayon kung hindi yan inalagaan ng nanay at tatay niya. Ngayon, kung hindi mo kayang mahalin, irespeto mo man lang. Huwag mong sisigawan kasi hindi niya sinisigawan yan. Sundin mo. Kaya nga ang tip ko sa inyo, huwag kayo makipisan kasi totoo po yun. Pag nakikipisan kayo, ang friction and conflict ay parang araw-araw. Magkakaroon talaga kayo ng problema. Pero kung halimbawa, malayo kayo, doon ka, sa probinsya sila, doon ka, yon, advisable yon kasi para namimiss nyo ang isa't isa. Hindi rin dapat pinag-uusapan kung dapat bang tulungan ng asawa o ang pamilya ng asawa. Although, maglalagay tayo ng boundary, pero dapat hindi na yan pinag-aawayan. Hindi mo rin mapipigilan yon kasi pamilya niya yun eh. And usually talaga, kahit alam na ng asawa mo na may boundary, kunyari, ang ating pwedeng itulong lang dyan sa pamilya mo hanggang 5,000 lang. Lumampas ng 5,000, meron pa rin kailangan bigay. Alam na ng asawa mo yan. Ang problema, hindi niya matiis na tulungan ang kanyang pamilya. Pamilya niya kasi yon. Bago ka pa man dumating sa buhay niya, nagtutulungan na kasi sila. Ngayon, masisira ka rin sa pamilya ng asawa mo kasi parang ang dating ayaw yata nito sa amin. At alam nyo ba, ang kadalasan nagiging problema ng magkakapatid at magkakapamilya ay yung sulsul ng mga asa-asawa. Totoo yun. At nangyayari yon sa marami. Lalo na sa usaping mana, sa usaping pagtulong, nangyayari po yun. Kaya, mga kapatid, mga kuya, ate, please, let us learn to accept the parents of our asawa. Actually, sa totoo lang, nung nanumpa ka o nangako ka na magiging kabiyak niya,
Ako pag nagkakasal, pinapalingon ko yung mag-asawa. 'Di ba usually yung isang side puro sa lalaki, itong kabilang side puro sa babae. Ang lagi kong sinasabi, alam mo nung nagpakasal ka, hindi ka lang nagpakasal diyan sa kanya. Ang pinakasalan mo ay buong angkan. Kung babae ka, magiging apelyido mo yung apelyido ng lalaki, ni hindi mo man lang kamag-anak ng kahit na anong kung sino man doon, pero naging kaapelyido mo sila. At kung meron dong angkan niya, member ng angkan niya na si Raulo, malamang madadamay ka talaga sa mga susunod. Kunyari, magka-apelyido yung si Raulo, ma-apelyido din yung asawa mo. Ganon din naman, on the other hand, kapag may mabuti ang background ng iyong asawa, madadamay ka din. Kunyari, lahi sila ng mga mabubuting tao, mga nirerespetong tao, madadamay ka din. Kaya, para naman doon sa mga walang asawa, I hope maging lesson po ito sa inyo. Na ang pag-aasawa, hindi lang yung sweet kayo ngayon dahil magjowa kayo, pero wala kang pagmamahal o pag-ibig sa kanyang nanay, sa kanyang tatay. Kaya doon sa mga wala pang asawa, Charlen, sino pa ba dyan ng mga walang asawa? Please, remind yourself na hindi lang siya ang pinakasalan mo. Pinakasalan mo ang buong angkan niya. The same also doon sa lalaki. Silipin mo yung babae, tapos silipin mo yung nanay. Sabihin mo, after 50 years old, magiging ganyan ang mukha ng asawa ko. Kunyari ngayon, dalaga pa maganda. After 50 years old, magiging ganyan ang mukha ng asawa ko. Tapos pakiramdaman mo, komportable ka ba sa compound ng asawa mo? Kasi magiging stress nyo yan. Kaya nga during courtship period or during habang nagliligawan, nagkikilanlan sa isa't isa, pakilala ka na. Lahi ba ito ng mga magnanakaw? Lahi ba ito ng mga manginginom? Lahi ba ito ng adik? Lahi ba ito ng mga chismosa? Lahi ba ito ng palahingi? Lahi ba ito ng sakitin? Alamin mo lahat yun. Bakit? Kasama yan sa pakikisamahan mo. Kaya, dahil sinamahan mo yan, huwag kang magsasalita ng kahit na ano laban sa kanilang pamilya. Kundi, magsisimulang masaktan ang asawa mo. Mahalin mo din sila o kahit respeto man lang. Siya ang pinaka nasasaktan kapag iniinsulto mo ang kanilang pamilya. Kaya marami nag-aaway mag-asawa. So, I hope it helps mga kapatid. This is part of our personality development kasi sometimes ikaw sometimes maganda ang performance mo sa trabaho, maganda ang performance mo bilang tao, maganda ang performance mo bilang ikaw, individual, pero pagdating ng araw makikita mo ang relationship mo sa paano mo ituring ang iyong pamilya. Sabi nga nila, malalaman mo ang tunay na ugali ng tao kung paano niya tinuring ang kanyang pamilya. So, let's review ang 7 bagay na huwag mong sasabihin kahit ito ay biro lamang. Okay, number 1, huwag mong sabihan na mataba ang asawa mo o laitin ang kanyang itsura. Number 2, huwag mong ikumpara ang luto niya sa luto ng nanay o tatay mo. Number 3, huwag mong sabihan na kagaya ka lang ng nanay o tatay mo. Number 4, huwag mong sabihin na wala ka namang ginagawa, nandito ka lang naman sa bahay. Number 5, huwag mo siyang sabihan ng OA o ang drama mo. Number 6, huwag mong sabihin na ikaw dapat ang mag-adjust palagi para sa kanila, lalo na sa pamilya mo. At number 7, huwag kang magsasalita ng kahit na ano laban sa kanilang pamilya. So I hope it will give you another sort of perspective, mga kapatid, sa ating pakikitungo sa ating pamilya. Isa sa nakikita kong, isa sa gauge ko sa isang mabuting tao, bukod sa kung paano niya ituring ang kanyang mga kapatid o nanay-tatay, ay kung paano niya ituring ang kanyang asawa.
Pinagmamalaki niya ba ito sa harapan ng mga tao o ikinakahiya? Iba din yung pinapahiya. Nadi-discourage ako kahit gaano ka pa ka-professional, nadi-discourage akong makarinig na pinapahiya mo sa harapan ng marami ang asawa mo. Ay, itong asawa ko, baboy. Parang, ano yun, nagjo-joke ka para masaktan yung asawa mo. Parang, what's the point? Para ikaw bida, tapos asawa mo kawawa. Ikaw naman babae, ay, yung asawa ko, baho-baho. Let's all remember, na kung ano man ang sinabi mo sa asawa mo, it always turn back to you. It reflects you eh. Why? Iisa lang kayo. Mumurahin mo pa asawa mo, bihira naman, oo. Get the point? I hope our group, our organization, our team will learn to move or to create a harmony relationship with our wife. Kaya nga, kung ano ang paggalang ko sa lalaki, kahit ano pang asawa meron siya, ginagalang ko rin kasi reflection niya yan eh. So, please, especially sa mga lalaki muna tayo, or both, let's refrain na pagalitan natin ang asawa natin in public. Let's refrain na pahiya natin ang asawa natin in public. Kinikilig din ako kapag nakikita natin na nakakakilig eh. Kapag nakikita natin na sweet ang asawa kahit matanda na. At nakakakilig at nakakatuwang makita na holding hands pa rin sila. At mararamdaman mo naman yan. Yun ang mga palatandaan na you are a matured Christian o matured na tao. Yung personality mo nagde-develop talaga. Kasi ang personality development hindi lang naman hanggang utak yun eh. Alam mo, pero hindi mo naman ginagawa. Alam mo, pero bakit nambubuli ka kung alam mo palang ganoon? Alright? So, salamat sa Panginoon dahil ako ay binigyan ng asawang mabait, matulungin, maalalahanin, and I really love her. Kung bibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na maghanap ulit na mapapangasawa, malamang sa malamang siya pa rin ang hahanapin ko. Ewan ko lang siya kung hanapin niya ako. Alright? So, ulitin ko, part ng personality development is your relationship with your wife. I hope na yung ating relationship ngayon, starting from now, will be good. Hindi po corny, hindi OA, hindi jahe, hindi awkward. Na mag-date kayo ng asawa mo, mag-holding hands kayo ng asawa mo. Bakit? Ganun naman ang ginagawa nyo nung una, di ba? Bakit biglang nagbago nung tumagal? Come to think of it. And I would like to close this with this illustration. When God created Adam, hindi siya madaling tuksohin ni Satanas. And I don't see any verses in the Bible na tinukso siya ni Satanas. When God created Eve, dun lumabas yung account or yung circumstances na Satan tried to tempt Eve. So what's my application and conclusion on that matter? Ang babae ay our weaker vessel. Pero alam din kasi ni Satanas na ang babae ay may malaking impact sa pamilya. At alam din ni Satanas na kahinaan ng lalaki ang mga babae. So what's my point? Satan hates family. Ulitin ko, Satan hates family. He wants all family na magkawatak-watak. Ayaw niya na nagmamahalan at sweet ang pamilya. So, saan nag-uumpisa yon? Kapag naging over-familiarity na tayo, over-familiar na tayo sa ating asawa, na to the point na nawawala ang respeto natin sa ating asawa,
sa pamamagitan ng mga salitang pabiro pero masakit. So again, I would like to close this with this phrase: ang iyong asawa ay refleksyon sa'yo. So kung sinabi mong baboy siya, baboy ka din. So kung sinabi mong mabaho siya, malamang ikaw ang dahilan. Malamang pag sinabi mong wala siyang kwenta, nagre-reflect din sa iyan, wala ka ring kwenta. So para kang nagsasalita sa salamin. Again, respect your wife, respect your husband. Always give words of appreciation. Kahit matagal na kayo magkakakilala, kinikilig pa rin yan pag sweet ka. Kahit parang, ano ba naman, corny mo naman. Pero deep inside, kinikilig yan. So let's try to control our tongue, to control our words, and let's try to say words of appreciation sa ating mga asawa. At in the end, ikaw ang makikinabang kapag ang asawa mo ay masaya. Ikaw din ang makikinabang kung ang asawa mo ay encouraged, empowered, ganado siya. Ikaw din naman ang magsasuffer kung ang asawa mo ay lagi mong binubuli, lagi siyang umiiyak, lagi siyang nasasaktan, lagi siyang malungkot. Ikaw din ang magsasuffer. May impact din talaga sa iyo yan. Both to babae, lalaki. Kasi kapag hindi na masaya ang asawa sa kanyang asawa, tendency is papasukan na niya sa Satanas yan. Third party issue. Ang pag-ibig ay lalamig. Since wala pang divorce sa Pilipinas, ang tawag nila sa sarili nila, friends na lang sila. Friends na lang sila. Alright? So, I hope it helps. Nakatulong ba ito sa inyo? Nakatulong po ba? Talaga? Thank you very much. I want our organization to be family-centered, sweet couple-centered, at yung power couple-centered. Mas masarap pa rin na ang pinaka-best partner na you can have is your wife or husband. Mag-business kayo, mag-asawa kayo. Mag-ministry kayo, mag-asawa kayo. May mga lakad tayo, masarap kasama ang asawa. Simulan natin yung kultura na let's create this a family-centered, a power couple-centered. Nakakatuwa yon makita. I hope makita natin ito sa atin. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. God bless us all.